good soldier ka, pero bad father ka. Kumusta ka ngayon? Mga Oh, okay na ako. Kasi nga, I am already 60 years old, senior citizen na ako. Ako naman ang passion ko ngayon ay mahilig ako sa manok. Yun ang passion ko. At the same time, last year, nag-resign ako doon sa trabaho ko bilang isang bodyguard. Tapos, kasi nagtrabaho ko para continuous yung kwan mo, yung hindi ka manghihina. Kasi hinahanap-hanap ng katawan mo yung serbisyo nung nakaraan. Kaya gusto ko basta pagka nagpahinga ako sa baka mamamay lalo kong manghina. Kaya sabi ko kay sir, last year nung anniversary, doon ko lang siya tinanggihan, si Sir Christy. Sabi niya, mag-bodyguard ka, hanap pa ng pintong tao. Sabi ko, sir, huwag kang magtatampo sa akin dahil medyo nag-resign ko lang doon. Papahinga muna ako. Sabi ko, tinanggihan ko siya hanggang ngayon. Ngayon, may nag-offer na naman sa akin, taga sa amin at mas malapit. Nagkuhan ako, pumayag ako. Ano yung kuan, sir? May kwento ka pang gera? Yun lang ang pinaka-highlights na kuan. Marami akong ikukwento. Baka maubusan tayo, baka 1,000 eh. Within my 22 years in the service, lahat ng klaseng kwentro naranasan ko. You name it, talagang marami. Kasi biruin mo, lahat ng ranggo mo, meritorious. Yo, totoo yan. 4 times Gold Cross. 4 times Gold Cruiser ko. 4 times Gold Cruiser awardee ako. Dahil lang sa ano talaga. Hindi ako inayam ng Panginoon Diyos na wounded ako. Wala akong galos kahit isa. Totoo yan. Panginoon lang talaga. Ano yung sir? Kasi halos binuhis mo na yung kalahating ng edad mo doon sa servisyo para sa sakripisyo sa bayan, tinakripisyo mo na yung pati pag-ganyan mo. Ngayon, ng mga kabataan, may message ka sa kanila, yung mga bata na yan, hindi pangasutan. Marami akong pinasok na sundalo at marami ring nakiusap ko kay General Christine during that time na kung pwede, kung may mga papasok akong kamag-anak, kaibigan na magsusundalo, tutulungan mo ko. Bago yan magkuhan, yung mga civilian na yan, bago yan papasok sa kuhan, ginigising ko muna yung mindset ko, mina-mindset ko sila. Ang pagsundalo ay hindi basta-basta. Kailangan seryoso ka, dedicated ka sa serbisyo, hindi yung kuhan ka lang, nagsusundaluhan ka lang. Kasi pag naranasan mo yung gera, baka mamaya hindi tao sa loob mo ang pagsusundalo, ikaw ay uuwi ng wala sa oras. At baka mamaya ikaw ay mawarsyak. Kung ano man ang mangyari sa iyo, ihanda mo ang sarili mo. Face the consequences bilang isang pagsusundalo, sabi ko. Pero maganda. Ang maganda, huwag mong kalilimutan ang Panginoon Diyos. At the same, number 1 yon, sabi ko. Pangalawa, lahat ng itinuro sa iyo, sa pag-training, i-apply mo yon. Yun ang makakapagligtas sa'yo. Disiplina. Ang sundalo, they are trained to follow orders from their superior officer, sabi ko. Kaya nga tinetraining kayo, para at least hindi kayo, pagdating doon sa bundok, hindi kayo magkakabutaw-butaw. Kasi pag hindi ka marunong sumunod, baka doon kayo lang magkakamatayan. Kaya nga tinetrain tayo, 100% we are trained to follow orders from superior officers, sabi ko. From our superior officers. Sumunod ka sa disiplina, disiplinahin mo sarili mo, at siyempre mag-ingat ka, at huwag mong kalimutan magdasal, at huwag mong alisin sa katawan mo yung Panginoon Diyos. Yan ang unang makakapagligtas sa'yo. Huwag na huwag. Kada operasyon. Titigil ka lang, 5 minutes rest, magdasal ka. Pag move, sign of the cross, ka. Pag nakapatay ka, hingi ka ng tawad sa, ako buddy, humingi ako ng tawad sa Panginoon Diyos noon. Oo. Kunyari, nakakuha ng patay dyan. Dasal ako, patawad po Panginoon Diyos. Ako'y nakapatay na naman ng tao. Ito po ay trabaho lang bilang isang paglilingkod sa bansa natin at sa mamamayang Pilipino. Hindi naman po ako pumapatay ng masamang mabubuting tao.
puro po ito'y kalaban ng gobyerno at masasamang tao, sabi ko. Yan number 1 talaga yan. Totoo yan, buddy. Lahat ng kuwan, lumingi ako ng tawad sa Panginoon Diyos. Ayan, nakakakuan ako, sabi ko. Parang yan yung palaging inaano mo sa Oo, sa Panginoon Diyos. Nasabi ko nga sa inyo, ikaw, malapit ka na rin magretiro. Pero sa mga kuwan pa lang, number 1 yan. Huwag na huwag kalimutan ang Panginoon Diyos. Saka yung pinag-aralan mo sa training, pinaghirapan mo yon, i-apply mo. Yung iba kasi, yung iba nakagraduate na sa kuwan. Nagre-relax na hanggang sa naambus. Sabi ko nga sa kanila, hindi baling pagod ka na, wala ka ng lakas sumakit sa bundok. Gagawa ka ng sarili mong daan. Relax, ito nga, patag, trail, dinaanan mo. Putang na pagdating doon sa unahan, patay kang babalik sa pamilya mo. Wag, ganun. Ano bang in-apply ba, tinrain ba sa'yo yung, bilang sundalo, yung maglakad ka sa trail, sa isang maluwag na daan? Hindi. Ranger ka, paghirapan mo yung dadaanan mo, gumawa ka na, yung safety. Safety na yung mga tauhan mo, safety kayong lahat na babalik sa pamilya. Ganun yung kwan ko. Huwag yung pagka-graduate mo, binaliwala mo na yung natutuhan mong special skill. Ako basta importante, kahit napagod, nagdadala ako ng reserve, mabigat talaga ang pack, talagang nagtsatsaga ako. Basta buhay. Huwag lang yung napakagaan ng pack mo, putang na, ang magdala ka ng para kang pulis na 3 magasin lang. Ano ilalaban mo dyan? paano kung sanga. Oo. Yung ready ka na makipagbakbakan ng kahit man lang umabot man lang ng 1 oras, 2 oras. Hindi yung... Siyempre ako, magdadala ako ng 11 magazine, 30 rounds yan. Bawat kwan, 30 rounds. Meron pa ako 1 basic load sa kwan. Oo, tapos dala ng kwan, dala ng medyas, yung parang hindi ka kwan. Kasi si Late Captain Lucero, nung nandun kami, babad kami talaga sa bundok. Dumadaan ka sa kwan, pati lahat ng combat mo, bagong-bagong issue, sira. Tapos marami ang linulongganisa yung paa, sa alipunga. Kawawa lang. Kaya sabi ko nga, at saka gusto nila sa akin noon, sa tropa, totoo yun. Pag ako naging platoon sergeant at may nararamdaman ka sa katawan, hindi na kita pasasamahin, recommended ko kagad kay Kwan. Sir, masama ang pakiramdam. Ikaw man ay nagmamalinggirin ka man, basta hindi na kita pasasamahin sa operation. Papapalitan kita. Bakit? Magiging problema pa kita sa bundok eh. Oo, tupong may lagnat ka, may sakit ka. Pagdating sa bundok, ikaw lang inaalalayan ng tropa. Paiwan ko na yan. Ganon yung isang leader. O, tanungin mo, o kaya sinabi sa'yo, Master, masama ang pakiramdam ko, nilalagnat ako. Or masama ang tiyan ko. Or may na-sprain ako. O kahit anong klaseng sakit. Paiwan kita. Sir, may kung yung sa bata natin, baka ako maging problema pa natin sa bundok yan. Mas maganda yung dali natin doon sa itaas sa bundok, yung malalakas. Kondisyon. Yung kondisyon ng katawan sa atin. Ganon yun. Hindi naman pwedeng hindi magpa-oo si sir. Kasi alam niya yun, magaling na official. Yung leadership niya, pakinggan ka naman bilang isang platoon sergeant. Ganyan yung mga isang official na hinahanap-hanap natin. Yung concern siya sa kuwan ng mga tao. Ano ba tawag doon? Yung moral, yung welfare, at saka yung conditions, na health conditions. Dapat lahat yun, covered lahat ng kuwan ng bilang isang magaling na official. Ganon yun sa akin, basta nag-request ako kay sir. Hindi lang puro mission. Hindi, wag lang yung puro mission ng kuwan, sabi ko. At iba na yung katuwiran nila noon na yung doktor ka ba? Kasi yung ibang sundalo, kasi naranasan ko yan. Patay na yung nanay mo, patay na yung tatay mo, di pa uwiin. Bakit? May babalik mo ba yung buhay nung... Hindi na yung click na yun. Lumang tugtugin na yun. Pagdating ng tropa mo, makagamit mo ba sa samantalong moral? Yung anak na sa ospital? Dadalhin mo pa sa operasyon? Hindi lalong naman problema yun. Basta ikaw, lahat ng dalhin mo sa operation para masarap ang bakbakan, yung lahat na i-condition ng mentality, yung moral, mataas, malakas ang katawan, yun ang dalhin mo. Kung mag-share ka,
balhin yung may problema, baka doon problema tayo. Baka magwala pa. O baka magwala pa. Antalin mo yung malalakas, saka yung malalakas sa moral, saka yung kwan, papakinabangan. Pero may sakit, wala sir, problema yon. May sakit ang anak, nasa ospital. Pwede mo lang sir, i-overnight pass mo, kaya bigyan mo ng 3 days pass. Napaka-importante yun sa isang opisyal. Kasi pagdating nun, mapapakinabangan mo na siya ulit. High moral na. So since na halos na ano mo naman yun lang ang siguro mga tanong ko alis kung may dagdag ka o gusto kong sabihin. Wala, salamat sa Diyos at mahaba pa yung binigyan pa tayo ng mahabang buhay at medyo malakas na katawan. At ang aking idol na parang kapatid ko na, General Christie Sir. Advance happy anniversary. I salute you 100 million times, sir. Idol na idol kita. Wala kang pinakain, sir, sa akin na panis na tinapay. Yun lang, sir. Happy anniversary ulit. Rangers lead the way! Ako si Retired Master Sergeant Luisito Medina Noprada. SR Class 95-88.